Hi guys, good morning. Good morning. It's another day and another day of becoming a full-time trader. So, ayan, nakatapos ko lang maligo. Obviously, suklay-suklay muna tayo. Ayan, maaga na ako naliligo ngayon guys kasi Ramadan. Alam nyo na, gising alas 8, alas 7:30, ganun. So, nakita nyo naman yung aking morning routine. Nagising na ako kanina ng around 7. Actually 6:30. Nagising na ako ng 6:30. So, sa sasakyan na tayo tawag nito, magkwentuhan. Okay? So, labas na tayo. Labas tayo magkikwentuhan. And yung slipper guys, nalilito ako magsasapatos pa ako kung mag-slipper na lang ako. Pero mas comfortable yata yung shoes. Parang gusto ko mag-shoes. Pero madami yung shoes guys. Madami yung shoes. Kaya magchichinelas na lang tayo. So, ang ganda ng ano guys, araw. Oh, lawak ng ano nila. Malawak din yung nilinisan dito. And I'll show you itong nilinisan ko nung nakaraan. Itong buong area na to, nilinisan ko to. Okay? So, pupunta na tayo sa sasakyan. So guys, ayan na. Pupunta ako ng sasakyan, tinawag ako ng matanda. Saan daw ako? So, may appointment yung matanda ngayong araw. Maaga siya lumabas. Yung appointment niya kagabi hindi natuloy. So, ngayon naman. So, ayun guys. Trabaho na naman. So, ayun guys. Kakahatid lang natin ng na matanda dito sa ospital. So, balik na tayo sa bahay para sa paghatid ng mga bata. Ayan guys, malapit na ako sa bahay. So, kwentuhan ko kayo gabi sa nangyari sa ginawa ko. Kagabi, while watching e-series sa phone, parang natempt ako na mag-trade. So, nag-trade ako ng 3 consecutive trade. I thought it would be time to have a reversal. So, but I'll try. And then, it turned out na na-SL ako ng 3 beses. So, ayun. Nag-negative kung susumahin sa TP natin kahapon na 2, na 713. So, nasa 20k lang yun. Kung susumahin ko yung talo kagabi na 9k na 2, tapos 7k na isa, nasa 25. So, nag-negative pa ako kahapon. I'm expecting na mag-reverse na yung market. So, ang pinaka the best way, baba ko kayo kasi nga nagmamaneho ako, baka makapturan tayo ng camera. Yun yung pinaka mahalagang dapat ang tawag dito. Pag-aralan natin yung contentment saka eagerness na mag-enter lagi sa trade. Kasi hindi lahat talaga ng hindi lahat ng entry mo or possible entry mo is TP. So if we hit the
amount of tawag nito, amount of the day na nakaset. So I prefer na we stop na, 'di ba? So kahapon, kagabi, before ako natulog, sabi ko sa sarili ko na wala naman ibang may sabing mag-trade ka, ikaw lang naman. 'Di ba? So the amount of money that you had or balance na money nimo sa balance mo sa account mo, it will give you a temptation talaga. So isa sa mga tinitrain dito sa pag-trade, no, yung psychology. Okay? Yung wala kang iba kasi nga kalaban dito kundi sarili mo, kasi sino ba naman ang nag-e-entry, di ba? Sino ba naman ang naglalagay ng lot size? Sino ba naman ang nag-i-execute? Di ba? Tayo lang, kasi ikaw lang may hawak ng phone mo. Depends na lang, pahawak mo sa iba and ibigay mo yung account mo, they will manage, di ba? So yun yung pinakang worst na dapat pag-aralan, baba natin sa trading. Kung mentally you're not prepared sa mga consequences na ginagawa mo and hindi mo ina-analyze yung sarili mo, talagang mabu-burn out ka. Okay? I feel good. Nafi-feel ko siya pagka once na yung, alam mo yung guilt sa sarili na, dapat, alam mo yung biniblame mo yung sarili mo, bakit kasi nag-entry ka pa, bakit ganito ganyan. So it's very important na ikaw mismo sa sarili mo ina-analyze mo, mali ba yung mali yung ginawa mo, or may dapat kang baguhin sa ginawa mo. So yun guys, for me, napaka-importante talaga yung self-analyzation after all the mistake na nagagawa natin, kasi it reflects sa sarili natin, sa self natin. Tayo lang naman yung nakakakita kung ano yung lesson na binibigay ng pagkakamali. So yung iba, it will give you opinions, pero opinions nila yun, galing yun sa kanila they never experience the feeling. Okay? Kasi yun yung na-analyze nila, yung mali mo or yung ganito, but the situation is hindi sila yung nandun, at hindi nila nararamdaman yung nararamdaman mo. So yun lang guys, papakita ko sa inyo yung aking entry mamaya. Okay, pag may time na naman ako, kasi marami akong mamartes sa inyo. Kwentuhan kayo ng bagay-bagay na nangyayari sa akin dito, kasi wala naman ako ibang gagwentuhan. Yung wife ko pala, yung aking asawa na maganda, yun yung kinikwento, kamartes ko rin yun. So ayun guys, always look lessons and good sides sa bad situations, not the problem itself. So nandito na ako, mamaya ulit tayo, to be continue. So guys, since wala pa yung mga susunduin ihahatid ko, I will check and I will let you see sa trade ko ngayong araw, na nag-trade ko around 7 AM in the morning kanina, as you can see sa video ko intro. Okay, so I have a buy limit, sell limit. Okay, I have sell limit sa BTC na isa, and I have running trades sa BTC na isa. So dalawa siya. Okay, I will let you see. Ayan siya guys. Okay, ito running na siya. I don't know kung alin ang running dito. Ito pala. Ito running na siya. And kung makikita nyo, nag-red at saka nag-green. Okay, siya yung running. Ito naka-buy limit tong isa. Naka-sell limit yung isa. So it totals of 19 pareho. So nasa 38. Okay, yung ating
in-anticipate na profit. So punta naman tayo sa gold. Sa gold naman, ayan, nag-entry ako dito ng buy. Okay, nag-entry ako ng buy dito. Ang kanyang TP is 1,000, ang kanyang SL is 600. Okay, so my entry is below, may kita nyo, below opening price and closing price. Ayan, nasa loob pa siya ng value area. Kasi yung 4 hours niya, pumasok sa, hindi siya lumabas. Okay, nasa loob siya ng value area. And itong green na to, yung green na yan, bullish. Okay, until now, hindi pa siya lumalabas. That's why, maybe this one will is SL, kasi nasa loob pa siya. Okay, we will see. I will put a sell limit here. Okay, para just in case makita natin kung ano yung gagawin ng market after this opening price today and closing price yesterday. And I have also what do you call this? Ayan guys, ano ba yung trade ko? I think USD GPY, nag-entry ako. Okay. USD GPY is the same with the setup sa gold, BTC. Ayan. Kung makikita nyo yung isa, ito, na-trigger na to. Itong isa, naka-sell limit. Okay. So, I have running profit na 3. Now guys, ano lang siya. We will see kung ano yung kakainat na ng ating trade ngayong araw. And whatever the trades is, okay. So, yun na yun siya guys. I will maintain the 5 trades 5 trades in one day if in case, but if good entry, try natin mag-entry ng 5 entry, but if not, 3 trades lang. Okay, but I will now check if what lot size ang gagamitin natin sa paggamit nitong tawag dito, trading view. Kasi ang gagawin ko guys dito, pag nag-real account ako, mag-analyze ako dito sa trading view, and after that ikakopy natin kung saan tayo mag-TP, mag-entry doon sa MT4. Okay, para at least mayroon tayong reference ba if tama o real. I think real market, real time yung nasa trading view na demo, hindi ko lang alam. Okay, but kinumpare ko naman nung nakaraan, halos pareho lang yung niya, yung galaw. So I think it's real time. And tawag dito, yung kahapon pala guys, may mamartis ako sa inyo. Yung matanda kasi, di ba, kagabi, itaas natin ng ganito. Kagabi, pumunta kami ng clinic, no? And then, binigyan niya ako guys ng, pera. Kasi every month, parang pasahod niya sa akin, aside sa pasahod ng mga anak niya, na until now, hindi pa ako pinapasahuran. Ngayon guys, tawag dito, sabi niya sa akin,
comfortable ba daw yung kumbaga parang masasaktan daw siya pagka umalis ako sa kanila kasi gusto niya daw ako, tapos gusto siya ng pamilya niya. And then tawag dito, hindi daw siya gusto na pagka once na ayaw na, alis na. So for me naman, it depends sa situation. Pagka nagkasundo kami sa deal, why not? Kasi I'm struggling sa kwarto, hindi ka makapagpahinga ng maayos, and at the same time, inobliga ka kasi nila, inuutosan ka eh. So, the thing is, hindi ka talaga makakakuha ng ganung exact pagka hindi ka naghanap. But if just in case na pumayag sila na nandun na yung kwarto ko dito sa separate, and I will not help inside kasi nga hindi ko naman trabaho yan eh, di ba? It's a consideration na lang kasi trabaho ko, nagdadrive ako, naglilinis ako dito sa mga sakyan. So well, that's the reason kung bakit pinupurso ko yung pagtitrade, kasi nga wala eh. Kung we will spend time following others needs or following others work, tama ba? Following others mandate. So parang for me it's okay na pag-aralan tong forex kasi at the same time nag-earn ka, and there's a probability na taasan pa yung kita mo sa trabaho kasi nga tinan mo if nakakaya natin or nakakaya ko na mag-trade ng demo na nag-earn ako ng 50, 9, 5, even $1 lang per day, di ba? So kailangan lang talagang pag-aralan yung emotional attachment sa pagka nag-trade tayo sa market, and then yung psychology natin. So ayun guys, I will let's see sa mga susunod na araw or buwan and taon kung how many years, how many months tayo magde-demo now, or we will jump into real account. We will see. Okay, so we will continue this day working muna, and I will update you later. So see you later guys. Hi guys, update. Okay, while I'm dropping off sa last na ko na estudyante, si Sheka, amazed jud ko sa kanilang dito guys. Anong oras na kasi Ramadan, dapat ang pasok, ibaba ko lang kayo. Dapat ang pasok ng Ramadan ngayon is alas 9. Tapos pumasok yung mga bata alas 10 na. Then tinatanggap pa rin dito yung mga late, as in alam mo yung naranasan ko dati sa high school ako, pagka once na late ka na, hindi ka na papapasokin, dito papapasokin ka pa rin. But the thing is, magre-reflect yun sa card mo. So ayun, update, may close akong trade sa gold kasi we enter early. Okay, yung sa gold I assume na sobrang hindi lang assume, kumbaga I analyze na sa chart na we enter early. So nakita ko na doon sa opening price tsaka below price, closing price kahapon, yung yung price niya hindi lumalabas for I think 4 hours consecutive na, kasi Tokyo session, pre-session, hindi ko alam kung anong oras yung pre-session ng Tokyo tawag dito. Ngayon nag-entry ako, na-reverse ko siya ng ng sell yung gold, and then yung sa BTC pa, ganun pa rin, but
habang nag-ano ako sa chart, I watch a video sa TikTok. Itong pinapanood ko lagi siya na sabi ko sa inyo, may sense yung sinasabi niya. He's been a trader for a decade na. Ngayon, ang sinasabi niya doon guys is the charts is the represent data of the value or volume of each forex exchange or currency. So ibig sabihin yung nagpapagalaw ng ng market is the value. So yun yung pinag-aaralan ko kung paano, kasi kung alam mo na yung value ng, sabi niya, kung alam mo na yung value ngayong araw na to sa forex exchange, kung ano yung value ng major price, halimbawa ang major price is euro, and then yung what is the value of euro sa USD, so alam mo na kung saan yung direction ng kumbaga ng market. So yung chart na tinitingnan natin, yung candlestick na tinitingnan natin is the represent na lang yun. Kumbaga ano ba siya? Data lang siya. Data representation. Kumbaga yun na yung dinaanan ng presyo. So hindi talaga siya yung as in yung value, kasi yung value ng or yung halaga ng each currency yung nagpapagalaw ng market or yung kumbaga gumuguhit ng chart. So yun yung pinag-aaralan ko guys, kung paano ma-determine yung value ng isang currency ngayong araw or for how many hours, kasi yung value kasi fluctuate siya, nagpo-fluctuate, diba? Volatile talaga siya. Okay? So mahirap sa simula, nahihirapan din ako. I accept that. And eto na naman ako na nag-trade ako, and then I don't have this patient. Okay? May patience ako isang araw, may patience sa isang araw, wala na. So even ako, kalaban ko talaga sarili ko. So sinasabi ko nga sa inyo, yung kalaban natin dito is sarili natin. So the thing is, I'm still doing it kasi if you will have mistake, you have a lot of mistake, you will gain lesson. Okay? So for me, it's okay for me to have mistakes sa mga ganitong sitwasyon, kasi nga nag-aaral pa lang tayo, pinag-aaralan pa natin yung strategy. Okay, nangangapa pa rin ako, but tuloy-tuloy lang. Walang kumbaga walang madali. Okay, walang madali sa success. Easy road will lead you to tawag dito, easy money. Kumbaga kung easy money lang, mabilis mawala. So dapat paghirapan natin, ma-develop pa natin yung ating skills sa ganitong sitwasyon. So yan guys, pagpapatuloy natin mamaya, we will jump into chart later kung may time ako. Susundin ko muna yung matanda. So ayan guys, andito kami sa hospital. Okay, sa clinic. Alam mo, frag dental, kasi magpapa-check up ata sa ngipin niya. And I'll show you sa gold na trade ko ngayong araw. So na-reverse ko siya guys kasi hindi siya lumabas. Okay, hindi siya lumabas sa price. Okay, sa price, closing price kahapon at opening price ngayon. So na early tayo ng kasi may pullback na siya dito eh. So na early yung entry natin kanina dito. Okay. So na reverse ko siya. We will see if kukunin niya tong 50%. Okay, nasa 50% ako. Ito yung kahapon na hit, na TP. Ito yung 50%. Okay. Medyo sobrang baba tayo. Kinuha natin yung 50% ng ng kahapon na trade. Okay, so titingnan naman natin ngayon yung BTC. Okay, so BTC guys, running profit negative 2,000. Okay, so let's see
Kasi tingnan nyo guys, bearish yung kanyang starting kung makikita nyo. Okay, so we will expect na mag-ano siya, kaya meron akong sell limit dito. We will expect na mag pull back siya sa price niya, and then it will go down. Okay, so nasa bearish momentum, nasa bearish trend tayo. Okay, it become this one, siguro maging pullback lang siya hanggang dito, and then it will go down. Let's see sa closing day kahapon kasi guys, tingnan yung closing day kahapon na candle is ayan. So hindi makita, ayan yung closing day niya kahapon is same, kinuha niya as in pantay na pantay yung candle nila guys dito. Okay, pantay na pantay. Kinuha niya yung as in na, di ba nag-bullish yung nakaraan, kinuha niya yung candle na to. Tapos kahapon nag-end siya kung saan siya nag-open. Okay, so we are anticipating na kunin niya tong i-balance siya tong wick na to dito sa baba, go down. So we will wait. Okay, but sa ano lang ako nag-change ng trade sa gold. Okay, so we will see, kasi guys alam nyo naman ito yung opening and closing price. So doon pa lang sa opening niya kanina, meron na siyang wick, gumawa na siya ng wick. Ayan, nakita nyo, I try to go up but nagababa. Okay, so kumbaga pag-aaralan ko pa guys yung value na sinasabi. Okay, itong mga ganitong entry ko is the volume price. Okay, so yun lang guys. So yan lang guys, natapos ako maghatid alas 10, tapos dumiretso na ako dito sa Matanda kasi may schedule sa dito. Ngayon papasok ako, sasamahan ko kasi maghahanap yon, and then mag bathroom din ako. So I'll see you guys later. I will update you. As I said, I'm in the process of learning pa a lot of learning pa. Patience, psychology, consistency, and mentally, psychology, mentally, wala, ano pa yan. So kailangan natin pag-aralan lahat through the process. Siguro I will master each of one of them. Mahirap talaga kalabanin ng sarili natin. Meron akong nabasa ngayon na mga quote na there's a lot of noise, a lot of people noise surround us, kumbaga, and there's a lot of opinion na makukuha natin, but at the end of the day we are the one who has the power to change our life, or we are the, kumbaga, ang tawag dito, tayo yung may dala ng buhay natin. So no one can dictate you, or no one can dictate us if we don't accept those opinions. Okay, kasi mostly makukuha natin yung mga opinions negative sa mga taong hindi nakakakilala at hindi nakakakilala sa'yo, or even nakakakilala sa'yo but hindi nila nakikita yung ability mo, the way you see yourself. So kung ikaw mismo nadi-discourage ka because of some people opinion, and even sa family mo, and alam mo sa sarili mo na there's something within you na parang gusto mo i-explore, o gusto mong ilabas, I will tell you na gawin mo. Okay, wag kang madala sa opinion ng ibang tao, wag kang madala sa mga tao na kapaligid sa iyo. Mas okay na ikaw lang mismo yung nadidesisyon sa sarili mo. Seeking opinion to others is parang you let them drive your life. Ika nga. Okay? So marami pa tayong pwedeng pagdaanan,
Sa mga nakakapanood nito or kung madaanan ng video ko, you can just hit like kung nagustuhan mo. If not naman, okay lang. But if you want to follow my journey and gusto mong sumabay, gawa ka na rin ng ganitong documentary, sabay tayo. And just hit subscribe. Okay? So updated ka sa mga videos ko. Okay? And at the end of this journey, I will look back sa mga tao na, it's part of my journey na the commentators, the viewers, the likers. That's the people na consistently na nanonood sa akin, nagla-like ng mga videos ko. It's part of my journey. Okay? So, I always believe na everything happens for a reason. Okay? So, ngayon kung napapanood mo to, baka sign mo na para may tahaking kang ibang linya ng buhay mo. So, we will continue doing this journey so that I will be able to give value to some people na makapanood ng aking videos. So, ayun guys, see you later sa ating analyzation later sa ating charts update. Hey guys, it's me again for update, and still nakita nyo nandito ako sa loob ng sasakyan. So lumabas ako sa clinic kasi malamig, sobrang tayo sa lamig. So dito na tayo sa sasakyan kasi mainit. And while I'm inside, nag-notify sa akin yung USD GPY. So na SL siya guys. Meron na tayong SL na 1 2 3 4 5 6. Okay, meron tayong 6. Na-stop na natin yung alarm. So meron na tayong 6 na SL. Okay, ngayong araw. So na-overtrade tayo. Kasi nga dapat 5 lang, 'di ba? So I honestly admit na parang yung feeling ko na tini-chase ko yung market. That's why I think I will stop na. Okay? So kung makikita mo, papakita ko sa inyo guys, wait lang. Babalik rin lang natin yung ating camera para makita nyo. So now, as of now, nasa gold tayo. Okay? So sa gold, I think tatlong SL tayo dito, no? Ito bagong entry to. Natin daw isa. Okay, makita nyo gold isa 300. Ito kinancel ko to sa USD GPY kanina. Kasi I'm thinking to entry again, but kinancel ko, hindi na ako nag-entry ako, naka-negative 0, kinos ko agad. But na SL yung ating USD GPY na negative $1 lang naman. Ayan. So yung gold, ito isa, USD GPY dalawa na. Okay. So overtrade tayo. Ito gold na rin. Kahapon ba to? Ngayon to. Dalawa yung sell tsaka buy na hindi ko alam niyo yung feeling na parang nag-chase ka ng market kasi tawag dito, feeling mo napo-FOMO ka ba? Okay, FOMO means fear of missing out. So parang ganun yung nag-feeling ko kanina. And ito lahat siya gold guys, mga naka-pending yan. Ito guys yung sinasabi ko na kagabi dapat hindi na ako nag-entry sa BTC. Ito yung 9K, 7K, tsaka 9K uli. Kasi ito yung dapat nung araw na yon, early pa lang naka-trade na tayo, naka-TP na tayo ng 20K. But pagdating ng gabi, ayun nga, hindi tayo na kontento and we commit to entry a trade. That's the wrong move. Okay? So yun yung kailangan natin i-practice na pag once na nakapag-trade ka na, nakasit ka na ng
5 trades or 3 trades, 3 consecutive loss, dapat stop na. Okay, or you have per day profit lani 50k, kung mag 50k ka per day, or 20 or 5 dirham, 10 dirham, dollar. So yun guys, depende sa sa'yo kung gaano ka consistent gawin at kadisiplina. So consistency and discipline talaga yung kailangan dito, and at the same time psychology mo na hindi ka na talaga mag-trade pagka once na enough na sa day, enough na yung day mo. So ayun guys, meron akong naka trade na isa sa gold. Okay, at punta tayo sa BTC, and then ito ang BTC ko is bali 3, but hindi pa na-trigger yung isa. Okay, and yung isa running profit, ayan siya, makikita nyo yung itong limit, yung limit na to kanina yan, kasabay ng kaninang 7 na trade ko. So there's a news mamaya, makikita nyo may news. So hintayin natin, and I will let you see tomorrow kung ano ba yung magiging kalabasan ng ating trade. So for now, we will end our trade today. 1, 2, 3, 4, 5, 6 losses. Okay, so sobra tayo, mayroon tayong naka-floating na trades. So ayun guys, ganun talaga guys, na hindi palagi, okay, walang consistent na panalo. So ganoon naman ang buhay, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka, but we are the driver, manggod. Kumbaga parang for me, we are the one who will choose who's the permanent or passing by. So ito lang guys yung ginagawa ko after ko sa trabaho, or may spare time ako habang naghihintay sa kanila, nag-trade ako ng demo. And we will try na maging consistent sa 5 trades a day, and 3 losses and 2 wins or 3 wins, we don't know. Okay, I think 2 wins is enough sa day, basta ma-hit na natin yung target amount natin. So we will put a target amount every day, and then risk every day kung magkano. I will try na rin na ilagay siya pagka trade ko sa, lalagyan ko muna ng ng tawag dito ng pera, yung demo account ko sa isang broker, so that I can compare yung sa TradingView at saka sa tawag dito sa MT5. So in that case, I will put I think $100, tapos papalakihin natin if it's possible, no? We will put $100 if it's possible sa MT5. Gagawin natin para makita natin yung progress, okay? And makikita natin yung consistent natin, yung disiplina sa pag-trade. And we will put a small size lang, like 0.1 only. So sa 100 guys, ang gagamitin lang natin is 0.0. Nabubulol ako, pasensya na. 0.1 lot size. And then we will try to have a 3 trades lang. Okay, 3 trades. Nandito na yung matanda.
So I see you again guys later. Nandito na yung matanda. So we will ano sa ating meta trader inshallah. See you again. So ayan guys, kakatapos ko lang kumain ng sandwich. Tinapay pala. Kumain na ako ng madalian kasi ito lalabas at naman ako. Nag-change lang ako ng ng sasakyan kasi nga ibang pamilya to. So ibang sasakyan na din nila dapat gamitin ko. So ayan guys, the good thing about trading na ginagawa ko is pagka once na naka-establish na tayo ng strategy na it works 60 to 70%, we can just let it run. Tapos nalilibang na lang tayo sa ating ginagawang trabaho and manonotice na lang natin na TP na or na hit. But at least we put risk management sa mga trades natin. So sige na, tapusin ko muna tong trabaho ko. Mamaya na tayo magchika pagka may spare time naman uli ako. Magtrabaho muna ako guys. Update guys, nandito ko ngayon sa Abu Dhabi. Nag-drop ng isang amo. And ito, pauwi na ako. Nagpa-drop lang siya kasi maya magsusundo ako ng mga bata. I mean, diretso na ako sundo ng bata pagkatapos dito. Diretso na ako sa eskwelahan. Ayun guys, may mamartis ako sa inyo. Kasi merong katulong na dalawa sa bahay na bago. Yung isa, nauna lang siguro mga weeks. Excuse me. Weeks lang. Pagkatapos, yung isa kasi mabilis tsaka malinis magtrabaho. Yung isa petigs, mabagal, tsaka hindi siya tinutulungan sa trabaho niya. Pero itong isa, yung nauna, tinutulungan siya sa trabaho niya sa kusina. So masama yung loob ng isa kasi pareho lang naman sila bakit hindi siya tinutulungan? Yun ang concern niya. Pero hindi niya masabi in a good way na ipaintindi sa mga tao sa bahay. Kasi nga hindi siya marunong mag-Arabic. Okay, hindi siya marunong mag-English. Karon yung isa marunong mag-Arabic kasi ex-abroad. But the thing is, yun nga, hindi fair kung magtrabaho. So ako guys, wala na akong pakialam sa issue na yun kasi sabi ko sa matanda, ayoko nang makialam dyan. Trabaho nila kasi tinutulungan ko sila mas lalong mas lalong alam mo yun, parang walang na trumabaho ng mabilis. So kahapon yun yung kwento ko na yung matanda, sinabihan ako na baka daw pag umalis na ako kasi ganito magulo. Depende naman yun, hindi tayo pwedeng mag-advance kasi isang taon pa ako sa kanila. Pag nagkasundo kami ng kumbaga tawag dito, deal ko, why not? Bigyan na ako ng sariling kwarto, day off weekly, walang problema yun. Ngayon guys, ang nangyari, yung naunang katulong gusto nang magpahatid ng opisina nila, maktaba. Hindi nila mahatid kasi nga wala, Ramadan ngayon, mga nakasom sila, walang maghahatid kasi malayo alain ang opisina nila. And at the same time, hindi naman siya pwedeng makabiyahe kasi nga di siya marunong mag-Arabic sa bus, di siya marunong so paano? The only way na isunduin siya dito, siuwi doon. So mahirap talaga guys yung makipagsapalaran ka sa ibang bansa. Ako nag-obey talaga ako nung bago ko sa Kuwait, na matuto ng mga lingwahe nila kasi isa yun sa challenge mo kumbaga sakripisyo mo dito sa ibang bansa. So ngayon guys,
hindi natin alam yung ano ba, pinagdadaanan ng mga ibang tao na nasa kanyang sitwasyon. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon eh. Although masasabi mong pareho, pero alam mo yon, iba-iba yung pag-handle natin by emotions. So, pagka ikaw magaling ka mag-handle ng emosyon mo, matiisin ka, may right mindset ka, kaya mong kontrolin yung emosyon mo, well, I can say na kaya mong magtrabaho dito sa ibang bansa. Kasi kung laging pity, kasi hindi ubra yung attitude natin dito eh. Tandaan na sa ibang bansa, yung amo mo yung masusunod, hindi ikaw. 'Di ba? So ayun guys, pauwi na ako. Ay, hindi nga pala, magsusundo pa nga pala ako diretso. So hanggang sa muli, mamaya pagpapatuloy natin ang ating documentary sa aking araw-araw na trabaho doing forex trading side hustle. So tuloy-tuloy lang ang laban. So ayan, nasa pharmacy ako. Bili ako ng gamot ng matanda. Sakyan sa labas. So mga ilang minuto lang. Pagkatapos kong maghatid sa bahay ng mga bata galing school, nagdiretso na ako dito. Wala naman akong ibang gagawin. So ayun, papahinga. So we will see kung makakaano tayo sa charge mamaya. Sakit na yung mata ko, sakit na yung ulo ko. Ganito talaga pag nasa trabaho. But we will check sa ating trade later. Okay? Hey guys, we're home. Kakating ko lang. Pagod. But anyways, time goes by. So we will check sa trade natin ngayong araw. Okay? We will check if okay. BTC natin is still negative 1,000. Sobrang blurred, white. Okay, ayan, negative. Let's see, kaya ba? Hindi siya ma-focus. Ayan. So negative 1,000 yung ating trade sa PTC. We will connect sa ating tab so that you can see sa dito lang. Okay, ganyan. So yeah, connect lang natin. Pakita ko sa inyo yung ating trade ngayong araw. Hi guys, welcome to my home Mrs. na Sava. So close muna natin to. Ayan. So we will jump in sa chart. Ayan, yung makita nyo guys, almost 3 PM na ako nakapagpahinga. So let's open this. Mamaya mag-ano tayo ng account dyan. Ay mag-add ng sa demo ka. So we will check sa ating trade. Okay, BTC first.
Then open. Okay. So it's still running. Okay. Negative 900. Okay, may dalawa tayong may isa pa lang running ang isang profit. Pero ito na kasi limit to. So titingnan natin sa gold. Okay. So yung gold natin nakatipi ng isa. Ito hindi ko to in-entry kanina. Okay. Hindi ko to in-entry kanina. So ngayon ito na pala yung yun na pala yung ating kanina lost. Count history. Ayan. Ito yung loss natin kanina sa gold, yung nakababa. So kung susumahin natin yung talo natin ngayong araw, hindi ito kasali. Okay, ito yun kasali. From 44, 6, and 231. So kung susumahin natin, nasa 600 lang siya, my God. So nakabawi tayo sa trade natin sa gold. Okay. So nabawi natin tong 6 loss. But this one, simula dito nung address, hindi pa tayo nakakabawi sa loss natin dito. But from here, na 6 loss, nabawi natin sa gold. So ayun, we will wait sa BTC USD if it will go down kasi kumbaga nag-resist siya dito sa taas. Andito yung opening price and closing price kahapon. Okay. So, ang natin dito is 19. Okay. But if this one will kumbaga ma-trigger pa, so we will have 38 all in all. But if this one is okay already, matik lang to. Makita nyo, ito yan, dito yan. Ayan, dyan lang siya. So, ayan lang guys. See you in my next video. Ito yung ating MT5 na demo account. Nakikita nyo demo account. Ito yung real account ko. Okay, so ayan na yun yung aking broker. So lang tayo dito. Kailangan to i-update. So I'll let you know if deposit na tayo ng $100 dito para masimulan natin yung ating strategy sa MT4. Kumbaga ikakopy natin sa TradingView tapos lalagay natin sa MT5. So ayan, so lang natin. So see you guys on my next video. Kasama yung aking misis na maingay nasa tenga ko. So God bless.